Dear Ate Baby, nang hilingin ni Daniel ang diborsyo, parang walang emosyon, almost bored. Gusto ko ang bahay, mga kotse, at savings. Lahat, sabi niya. Tapos parang afterthought, iyong anak natin, ikaw na. Si Ethan, 8 taon, nasa taas na nag-aaral. Hindi man lang nasabi ni Daniel ang pangalan niya. Inudyukan ako ng lawyer ko na lumaban. Sabi ko, ibigay na lahat sa kanya. Akala nila naging tanga na ako, pati mga kaibigan ko. Pero ang tunay na away, nangyari na kasi for 12 years, minamaliit niya ako. At yung blind spot na yon ay magpapahamak sa kanya. Sa mediation, hindi ako nag-argue. Lahat ng pinapirmahan nila, pinirmahan ko. Excited na si Daniel, iniisip na niya ang sarili niya alone sa bahay sa BF Homes. Free na. Sa final hearing, tinanong ng hukom kung naintindihan ko ang lahat ng binabasura ko. Sabi ko, oo. Ngumiti si Daniel, maluwag, parang finally nanalo na siya ng laro. Pinirmahan ko ang huling dokumento at iniabot ang ballpen. Bumubulong ang lawyer niya sa kanya. Binasa ni Daniel ang addendum. Natiguilan ang ngiti niya. Tumingin siya sa akin. Ano ito? 6 na buwan bago nun, binalangkas ko ang lahat kasama si Tito Ramon. Ang bahay sa BF Homes, nasa trust na sa pangalan ni Ethan. Ang mga kotse, lease galing sa company ng tatay ko. Ang savings, si Daniel na mismo ang nag-ubos ng joint account, nagbabayad ng consulting fees sa girlfriend niya. Lahat may dokumento. Ang addendum ay ang signed acknowledgement niya na natanggap na niya ang lahat sa list. Walang laman ang list. Daniel, sabi ko calmly, sinabi mong gusto mo ang lahat, ibinigay ko sa iyo. Tiniklop ko ang papel, tinawag si Ethan, at lumabas kami. Write a comment below. If you enjoyed this, like and subscribe.